Sige, magsimula tayo. Okay, shall we find our seats and then shall we open in prayer? Our Lord and gracious Father, we praise you and thank you, Lord, for this time that we could study your word again. We pray, Lord, for wisdom again, and also, Lord, for clarity of minds as we continue to study your word. For we pray these things in Jesus' name. Amen. Okay, hanap tayo ng mga upuan natin. Paki-on na lang, brother. Okay na ba? Okay. So, magandang umaga ulit sa lahat. Para sa lahat na nanonood sa YouTube, mga 200,000 kami dito. Hindi, 2,000 lang pala. Ang Reformed Distinctives, ito yung ating pinag-aaralan at nandito na tayo sa dulo. So, pinag-aaralan natin Sola Deo Gloria, Scriptura, Gratia, Fide, at saka ngayon, Solos Christos. Only Christ or Christ alone. Ito yung titingnan natin sa umagang ito. Now, ang issue dito sa tanong natin when we study this portion of Scripture is Christ exclusive for salvation and are believers in Christ exclusively saved? So yung mga tao ba ay naliligtas sa pamamaraan na kay Kristo lamang? At dapat ba ang lahat ng nanampalataya kay Kristo, yun lang ang maliligtas? So, ang unang naging question sa katanungan sa ganitong pananampalataya natin ay exclusivity, the question of exclusive as an adjective for exclusion. So kung exclusive para sa atin, excluded lahat. Yun yung assurance ang tinuturo natin with regards to Solos Christos or Christ alone. The Christian claim is Christ exclusivism. Si Kristo lamang ang nakakaligtas, ang magliligtas, at ang kaligtasan. Now, sa atin, sa kalagayan natin ngayon, sa Western culture, ang pinupush ngayon ng mundo is inclusivism, yung dapat inclusive. Sa amin, sa project namin, sa USAID, so meron kaming part sa aming already part of the policy ng World Bank, ADB, USAID, at saka lahat ng mga donor organizations na dapat magtuturo kami ng GESI. Yung GESI, ibig sabihin nun, gender equality and as inclusive. So magiging social inclusivity. So ganon. So lahat, race, lahat dapat kasama at hindi isasipwera yung mga edad o yung mga gender. Now, ang DEI, ano nga ba ibig sabihin ng DEI? DEI. Ito kasi ang inaano ngayon eh. Paki-search nga. DEI. DEI. Saan ngayon ba yan? Gender na yan. Yan ang Trump, ang kay Trump na kalaban. Yan ang liberal. Diversity, equity, and inclusivity. Okay? Again, ano yan? Diversity, equity, and inclusivity. Now, ang ibig sabihin nito, at napakalaki ng bearing nito kasi sa military. So sa military, noon, merit basis yun.
Ibig sabihin, kailangan mapasa mo tong mga, ano na to, mga physical na exercises, mental exams. Kailangan pasa mo lahat yan. Tapos kailangan, pagka general ka for example, ay dapat, merit. Meritorious, according to your merit, according to your galing. So, ang nangyari sa Amerika, which has become, kaya nanalo si Trump, dahil ang mga liberal sa time ni Obama hanggang sa time ni Biden, ay hindi pwede. Ang sabi nila, dapat 20% for example, ang regulasyon kasi tulad nung binaril si Trump. Napansin nyo, puro babae yung nag-dive sa kanya. Kasi naging kasama yun sa requirement. Dapat babae. Dapat 20% ng security, babae. So, ganong mga style ba? So, regardless kung anong capacity mo, basta may babae dapat. Di ba, naalala natin sa Hollywood, nagsimula yun noon mga 10, 20 years ago, na noon kasi, pag lumalabas, puro puti yan Yung mga bida, at saka mga kontrabida, at saka lahat ng artista, puti. So, dumating sa punto na hindi, dapat maglagay ka na ng mga itim. So, kailangan, ng requirement ng Hollywood, dapat sa isang film, at least meron kang itim dyan. At nung bandang uli, hindi lang itim, dapat meron ka ng Asian. Yung mga ganyang Tapos bandang uli, hindi, dapat meron kang bakla dyan. Ganun na yung mga pinagpapasok nila. Yun yung DEI. Dapat ni diversity, equity, and inclusivity kasama lahat. Ay hindi ganun yung Bible. Hindi ganun yung pagtuturo sa Christianity. Ang Christianity, ang tinuturo, Christ lang. Paano naman yung mga mababait na nag-worship kay Buddha, na naniwala sa kay Muhammad? Paano naman sila? So, yun yung palaging magiging tanong. Ngayon, kung liberal tayo, ang liberal palaging hindi, dapat yung the wideness of the love of God. Ganyan, yung wide dapat included lahat, hindi exclusive. So, pagdating natin sa hindi ko na test itong ko Sorry, balik-baliktad yung ko. Ang maling sagot dito is, okay, kailangan natin si Christ, pero kailangan pa rin natin ng sarili natin. Dapat may complemented ng gawa natin. So, ang sinasabi natin dito, God's part is giving His Son, and also man must complement. Dapat may gagawin tayo. At ang premise kasi nito is, ang magko-complement ng tao yung self niya. Dapat tutulong siya sa kanyang kaligtasan at dapat hindi lamang kay Kristo. Dahil ang tao ay binigyan naman ng moral condition, merong free will na ginagawa yung tao. Now, ang problema natin, at yun yung madalas, in fact, hindi ko dinala, may mga libro ako dito na pwede nyo hiramin, you can borrow that. Kasi may dalawa akong bookshelf. Nung malis ako sa Pilipinas, may dalawa akong bookshelf. Kaya lang, yung tinitira namin, or yung nilabas kasi sa bahay yung mga gamit namin, tapos nilagay sa bodega. Kasi andito yung kami lahat ng mga anak ko. Paglagay sa bodega, yung bodega may leak. So, basa lahat. So, nung mabasa, wala na. Bumagsak yung bookshelf. Kasi ang bookshelf na ginamit, hindi siya kahoy, hindi siya yung ratan na tinay-tahi, yung ginaganon. So nasira, walang natira sa dalawang bookshelf, may dalawa, nilalagyan ko pa ng number yun mga nakaabot na ko na 500 libro So ito na lang, may 5 ako natira dyan, 1% nung ko. So anyway, ang point bali is sa pag-aaral, ang isa sa mga libro, hindi ko dinala, si Clark Pinnock.
Si Clark Pinnock, simula siya na apologist, yung nagkiki-argue siya for Christianity. But eventually, naging universalist siya. Ang paniwala niya, lahat maliligtas. And eventually, inano niya kung malililigtas sila naman na lahat pala, hindi mo kailangan yung Christianity. Kasi Christianity, exclusive eh. So kung maniwala ka sa Christianity, exclusive lang ng mga Christians yung maliligtas, edi hindi na magsasang-ayon kay Clark Pinnock. Sabi niya kasi dapat, ang titingnan ng Diyos kasi, hindi naman kung ano yung mga nanampalataya ka sa Panginoon. Ang titingnan ng Diyos, yung kondisyon ng iyong puso. Yun yung argument niya. That's the main argument. At the end of the day, it will be your heart that God will examine para pumunta ka sa langit o hindi. Hindi pa nanampalataya sa Diyos. Ang problema na pag pinag-aralan natin ng Bible, ang sabi nga, the heart is most deceitful above all else and is desperately wicked. Ito yung heart na sinasabi niya, magiging basihan para maliligtas ka kung maganda yung puso mo. Ang sinabi na ng Bible, hindi nga maganda dahil lahat ng kasalanan ng tao nandun galing sa puso. Okay? That is exactly what Jesus Christ said. Nasabi niya, naglilinis kayo ng mga palanggana, mga pinggan, sa panlabas. Pero yung panloob, okay? Yun, out of the hearts of men proceeds evil thoughts, fornications, murders, etc., etc. Galing sa loob ng puso yung kasalanan, hindi galing sa labas na maapektuhan ka. So, ang tamang sagot is that saving response to the gospel is by God's grace. So, hindi pwede na base sa gagawin ng tao. Ang kaligtasan ay hindi base sa gagawin ng tao. Ang kaligtasan natin sa pamamaraan sa kay Kristo at ito ay sa pamamaraan ng biyaya ng Diyos by God's grace. Sabi nga natin, palagi medyo sira na tong para tayong sirang plaka. Pero ito yung sinasabi kasi very clear sa John chapter 6 verse 44 na actually kailangan basahin mo lahat yan kasi maganda yung John chapter 6 eh. Kasi magsisimula yan sa 5,000, feeding of the 5,000, tapos looking forward na kakain sila ulit. Sabi ng Panginoon, ay hindi naman pagkain talaga yung tinapay eh. Yun lang hinahabol nyo. Pero ako actually dapat yung kainin nyo. Ako yung kainin nyo para magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Sabi niya, sira ulo. Sabi ng mga tao, sira ulo tong Jesus na to. And therefore, alisan sila. Tapos ang sabi sa kanya, no one can come to me unless the Father who sent me draws him. So kaya sila nagsialisan kasi hindi sila tinawag ng Panginoon. Kasi sabi nga, ang tinawag ng Panginoon, He will draw them to me. Anyway, free will of a sinful man sins freely. So, merong bawat, pag pinag-aralan mo yung systematic theology, especially mga reformed books, reformed na systematic theology, merong chapter palagi on free will. And always, sinasabi ng mga theologians na there is free will. Bawat isa sa atin may free will. Hindi tayo mga robot. Ang problema lang ng free will natin is that we freely sin. Yun lang. We are free, but we are free to sin. Hindi yung free to follow God, to be holy. Kundi andun yung sa sinfulness. Kaya nga, kasi yun yung karakter nga ng nature natin dahil sa kasalanan na nakamit natin from Adam. So there is no neutral. Ang puso natin, hindi neutral. Kung between good and evil, pwedeng pumili. Kung always, sabi nga sa Romans 8:7, okay, we cannot please God. We always choose what is wrong. Now, again, ang wrong response ito dahil alam natin na ang solas na ito actually is also in response to the Roman Catholic Church. So, nung nagsimula yung Reformation, nagsimula sila against the
Roman Catholic Church, against the Roman Catholic teachings. Now, ang madalas sa Roman Catholic, di ba nanampalataya naman sila kay Christ, nagtuturo naman sila, focus naman sila kay Christ, palagi yung crucifix, nasa gitna naman yan eh. Ang problema is that, andyan nga si Christ, pero hindi siya, yung mag-iisa, kailangan dadagdagan mo, dapat may plus. At ang plus na yan ay church. Kailangan pananampalataya sa simbahan. And specifically, simbahan katoliko. At ang simbahan katoliko is being run as a priesthood. Alam mo, pagka nag-isip ka ng malalim sa Roman Catholic, ang practice ng Roman Catholic is patterned in the Old Testament. Nakapattern siya sa Old Testament. Ang kanilang church, yung mga samba nila ng lugar, are actually images of the temple. And from the temple, they have priests. And from that priest, they have sacrifices. And the sacrifice that they have is the Mass. Yung Mass na yan is actually sacrifice yun. They call it the unbloody sacrifice again of the Lord Jesus Christ. Okay? Yung atonement, bali, inuulit-ulit nila. So, ganun yung practice nila. Now, ang mga pare, hindi ka pwedeng magkaroon ng activities na walang pare. Okay? So, bali, kailangan sinabi ko na before, na hindi ka makakapag-offer sa Old Testament nang walang pare. Parehas din yun sa Roman Catholic. Dala-dala ng Roman Catholic yung ganung practice. Hindi kayo pwedeng magsamba or lumapit sa Diyos na wala yung pare. In fact, mamamatay na yung nanay-tatay nyo. Hindi ka pwedeng mag-deliver ng extreme unction. Pagpipray mo siya. Kailangan tatawag ka pa ng pare. At yun yung maggagawa ng ganong sakrament. So all sacraments are being conducted by the priest. And therefore, ang nagpapagitna sa tao at saka sa Diyos ay ang mga pare. The priests represent the church and the Lord Jesus Christ. Pero makikita natin, we come to the New Testament, na hindi na ganun ang pamamaraan ng Panginoon. There is no more mediator between God and man. In fact, wala ka na makitang priest sa New Testament. There is only one priest, that is Jesus Christ, the high priest, and every one of us are priests. Now, in 1 Peter chapter 2, verse 9, itong sabi, reading together, begin, "But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for your own possession, that you may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light." So, dito, mapapansin natin kaagad, this is a quotation from the Old Testament. This is a passage that is applied sa mga Israelites. Now, specifically sa Israelites, because the Israelites actually are also treated as a nation of priests. Kasi ang design nila, they're supposed to be the nation of priests na sila yung magdadala sa other nations. Okay? The whole Israel will be a mediator between God and the nations. So this time ngayon, ang church na ngayon, yung mga Christians na sila na yung royal priesthood at wala na yung tinatawag nating official na mga pare. In 1 Timothy chapter 2 verse 5, ito palagi kinukote ng mga kulto na tao lang daw si Jesus. Okay? Tao lang si Jesus. Kasi kita mo, the man, Christ Jesus. There is a mediator between God and man, the man Christ Jesus. Ang hindi nila naintindihan na ang emphasis doon is that Jesus Christ is the representative of the man because He already represents God. Because He is also God. You have to remember na between the mediator, kung mediator ka, dapat may stake ka doon sa pinagigitnaan mo. Parte ka doon sa kabila, parte ka rin doon sa kaliwa, kanan. Ganon. So Jesus Christ is man. But anyway, the point here is, He is the mediator. There is only one mediator, iisa lang.
and that is the Lord Jesus Christ, our high priest. So the Catholic priesthood has been the means of colonial and religious slavery. Mababasa mo yan when you read ang El Filibusterismo and Noli Me Tangere. Makikita mo doon kung gaano yung pamumuhay ng mga Indio during the time ni Jose Rizal na they revolve around the priests. Kaya makikita mo yung mga puderuso na lahat ng mga tao at pinakahambog ng mga tao based sa kwento ni Jose Rizal are yung mga pare or mga padre, mga father. Okay, si Padre Damaso, the best na the image of yung proud priest. Kung kung Ilonggo ka, kilala mo si Graciano Lopez Haina, meron siyang praile. Si praile, malaki ang tiyan, ang tawag niya doon. Si praile, butod. Si praile butod, bale, is yung picture niya. Okay, so, kasi siya actually, si Graciano Lopez Haina is the, propagandist of the revolution, of the Katipunan. At ang pinaka-importante niya na karakter ay si Praile Butod. Si Praile Butod shows us yung greediness ng mga kaparian. At ito yung ginamit ng na i-enslave kasi pagka nagrevolusyon ng isang lugar, for example, pag nag-revolt itong bayan na to, ang sasabihin ng simbahan, we will withdraw yung mga pari diyan. Pag na-withdraw yung mga pari diyan, curse kayo. Kasi wala na, hindi na kayo makakalapit sa Diyos. May mamatay sa inyo, lahat yan, diretso sa impyerno. Walang magbibless sa mga yan. Mga papanganak sa inyo, walang bibinyag. Everything, bale. So everything, lalo na, every Sunday, walang mag-hold ng, requirement sa, sa Katoliko na dapat every Sunday, attend ka ng Mass. So ganito yung, pamamaraan ng mga Katoliko during that time to maintain yung colony nila dito sa Pilipinas. Now, again, ang sabi pa, isa sa mga pagtuturo, which actually makikita mo na yung practice sa mga santo. Yung kaya napakadaming santo. During the time ni John Paul II, dito dumami. No? Sabi nga nila, nagdoble yung dami ng mga santo. From the very beginning, kung may 1,000 santo, by the time ni John Paul, naging 2,000 na. Now, ano ibig sabihin nito yung mga santo? Yung santo, kinakanonize. Okay, kinakanonize. Sino yung kilala nating santong Pilipino? Hindi Bienvenido ang pangalan. May Labrador? Ano? Sino? Inchik? Sino yung si Inchik na Pilipino na santo? Taga Cavite yun eh. Kung hindi ako magkakamali. Wala bang Katoliko dito? Yung galing sa Japan, pinainom ng kinatay nila doon. Martir. Yung Inchik. Inchik Pilipino. Sino? Lorenzo Ruiz. Yun yung pinakaunang yun yung unang santo. Okay. So yung santo, pag ginawa ka ng santo, ibig sabihin napakabuti mong tao. At hindi lamang napakabuting mong tao, you're oozing with good works. Alam niyo yung oozing, usok ka ng kabutihan. Ibig sabihin, sobra-sobra yung kabutihan. Kung may langit, umapaw ka sa langit. Lumampas sa langit. So para hindi ka lumampas, pamimigay ngayon yung mga i-credit ngayon yung kabutihan mo. Kaya tayo, kailangan magiging deputante tayo, magdeboto tayo. We'll focus on one of the saints para maibigay sa atin yung tinatawag na extra righteousness, yung kabutihan. Kasi ang principle is merit making. So sa atin kasi dito sa Buddhism, mahilig yung merit making eh. Malilimos, magbibigay, anything that they do it for their personal merit. Ganun din yung time ng Roman Catholic.
So ang tawag doon sa doctrine, the doctrine of supererogation. Na ang santo, when they are canonized, their merits can also be shared to the devotee through their acts of devotion. Kaya di ba makikita mo yung mga milyon na pumunta sa Black Nazarene. Black Nazarene. Kasi ang premise doon, yung kabutihan, yung magkakaroon ng merit pagka naging deboto ka at umaten ka doon. Ganon din yung pagsisimba. Every time na nagsisimba ka, nakukuha ka ng merit, good works doon. So, pag nakita natin ng scripture, pag pinag-aralan natin, alam naman natin kung sino yung mga santo eh. Yung mga santo hindi patay. Yung mga santo, yung mga buhay. That's how the descriptions of 1 Corinthians chapter 1, reading from verse 2, together begin. Those sanctified in Christ Jesus, called to be saints, together with all those who in every place call upon the name of the Lord Jesus Christ, both the Lord and ours. So, mapapansin natin, pag binasa natin yung epistles na nire-refer yung mga tao, mga Christian as saints. Ano ba ibig sabihin ng saints? Sanctified. Ano ibig sabihin ng sanctified? Separated, holy. So, bali, yun yung description sa bawat isa sa atin. Tayo yung mga santo. Tayo yung mga santo na hindi natin kailangan ng santo na kinanonize. Dahil sa atin mismo ay we are already have the good, kung sa ano pa, ang good works. Kaninong good works? Kay Jesus Christ. Paano natin nakuha? It was imputed to us, the righteousness of God, by faith in Jesus Christ. Now, pinaka number 1 doon sa mga pag nagdeboto ka, si Mary. So sa kay Mary, halos lahat, di ba? Every time na nagro-rosarya, isang beses lang nag-pray yung Lord's Prayer, 10 beses yata yung rosary, di ba? Yung Hail Mary. Dahil lang importante si Mary, kasi si Mary ang maraming good works. Siya yung pinakaraming good work, kaya ang dami niya mga rebulto at saka ngayon ko lang narinig si Rosa Mystica eh. 'Di ba hindi naman napapansin yun sa Pilipinas, meron palang Rosa Mystica. Eh dito sa Thailand merong Rosa Mystica eh. The representation of Mary in Thailand. Andiyan lang sa pagka hindi nyo alam, punta tayo dun sa 124 2 blocks away from our office. Ang laking simbahan, laki. Kasi yung Thai daw, nakakita siya ng apparition, itsura niya parang si Mary, kaya tinayo niya yung simbahan. Naging Katoliko siya. So ganun lang, naging debutante siya ni Rosa Mystica. Kung sino mang demonyo yon, ginawa niya ngayon, sinamba niya. Ganun lang yung sistema. And makita natin si Mary was very humble. Sa Luke chapter 1 verse 38, the first time na makita natin, she looks to herself not as an elevated one, but as a servant of the Lord. Do whatever you please. Okay? Tagasunod. And we find that na sa Acts, the last time, sa Acts chapter 1, makikita natin siya. He was praying with the apostles. Hindi naman siya yung nangunguna. Kasama sa mga apostoles. And all the decisions that are made during the first 2 chapters kung saan nandun si Mary, wala naman siya doon. Those decisions are being made by the apostles with Jesus Christ. Eventually, hindi na natin maririnig si Mary. After sa Acts chapter 2, wala nang Mary. Okay? Hanggang Revelation yan, hindi yun si Mary yung nandun. Yung babae doon na nakaapak ng mga... Kita niyo yung tuwa kasi ako dyan sa miraculous medal ba yun? Or yung si Mary, tapos inapakan niya yung ahas, tapos yung ahas meron pang mansana sa sa bunganga eh. Tapos mundo, di ba? Na niyo yun, tapos may mga stars, yung ganyan. So hindi yun totoo na si Mary yun. Now,
So, ang biblical representation sa atin is that Christ alone is the saving message of the gospel. So, ang assertion talaga ng scripture is that only Jesus Christ. So, dalawa yun. Exclusive at saka negation of inclusivity. Ano ibig sabihin nun? Ang exclusive, sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No man. So, bali, wala. Exclusive lang, siya lang. No man. Ang 1 Timothy, ganoon din. There is only one mediator between God and man. Only. So, siya lang. Hindi pwedeng dadagdagan. Ano pa? Ang negations of inclusivity, no other name under heaven. Kanyang pangalan lang. No other name under heaven given among men that we shall be saved. Acts chapter 4 verse 12. And Galatians 1:8 sabi, even if we or our angel from heaven should preach to you a gospel contrary to the one we preach to you, let him be accursed. So, isa lang. Kung may gospel, isa lang yung gospel. At kung may gospel na dadalhin sa iyo, contrary sa gospel na binigay namin, which is the Lord Jesus Christ, ay hindi totoo yun. Let them be, ang accursed kasi, ibig sabihin nun, let them go to hell. Now, the gospel of Christ compels a choice. It cannot be both exclusive and inclusive. Christian faith, yung pananampalataya natin is exclusive, and that is only in Christ Jesus. Now, hindi pwedeng magdagdag kasi every time you add something to Christ, you eliminate Christ. Ganun yung principle. Pag dinagdagan mo si Kristo, sinabi mo na walang halaga si Kristo. Christ is not enough. Kaya kailangan mong dagdagan. Kaya doon yung contention ko sa seventh day. Sabi niya, okay yan, kailangan mananampalataya kay Christ. But Christ is not enough. We have to do good works. And that becomes the problem yung seventh day. Seventh day kasi madami na siyang baptistic siya, may Trinitarian siya, dual nature ni Christ, ang kanya rin. So, ang Orthodox andyan, kaya lang pagdating sa evangelical preaching of the gospel, kahit konti lang daw dagdag dapat ng good works. But that eliminates the work of Christ. No, there is no much of Christ as God-man substitute. And 1 Corinthians 2:2, reading together, begin, for I decided to know nothing among you except Jesus Christ in Him crucified. So wala na tayong pag-uusapan except Jesus Christ. Pagka may dinagdag kayo, may gusto kayong pag-uusapan tungkol sa kaligtasan, pamamaraan ng kaligtasan, na idadagdag nyo kay Christ, ay hindi na tayo kasali doon. There is no pair for Christ as all-sufficient salvation. Walang tutupong, walang papantay sa kay Jesus Christ. In Hebrews 7:25, reading together, begin, consequently, He is able to save to the uttermost those who draw near to God through Him, since He always lives to make intercession for them. So, isa lang yung nag-intercede sa atin. At yun ay talagang specifically His responsibility. At hanggang ngayon, andun siya sa langit to intercede for us. Ganun katindi yung role ng Panginoong Yesus. And therefore, makikita natin that is specifically His and His alone, yung mag-intercede for us. And therefore, kung may panampalataya tayo sa iba, kahit gaano pa kalaki ng pananampalataya, walang kwenta yon. Ang may kwenta lang yung pananampalataya kay Jesus. Now, ano yung mga objection ng mga tao? Sabi nila, napaka-intolerant naman ng Christian faith. Alam mo, naging problema na kung sa time kasi Roman Catholic, during the Inquisition at saka during yung nag-aaway sila, yung pumunta sila sa Jerusalem para i-capture ulit ang Jerusalem, tawag natin doon. The Crusades. So yung Crusade, pagka hindi ka Christian, patay ka.
They are not tolerant. Hindi yun yung tinuturo ng Bible. Okay? We live with tolerance. Ang Kristiyano, specifically ang Baptist, okay? Among all the denominations na Christian denomination, ang Baptist ang pinakatawag natin pacifist at saka pinaka-tolerant. Okay? Tolerant. Pagka nagtayo ng mga simbahan, pag naging Christian, si Martin Luther tatayo ng church. Okay? I-exclude niya lahat ng mga tao na hindi Christian. Okay? I-exclude niya. Ipagbabawal dun sa lugar nila. Similar sa kay Calvin. Similar sa mga Reformed churches. Na pagka nagtayo sila, paalisin nila yung hindi lamang hindi Christian, kundi kahit Christian na iba yung paniniwala, pananampalataya. And therefore, kaya meron tayong tinatawag na pumunta sa Amerika. Okay? Anong pangalan nung pumunta sa Amerika? The Mayflower. Okay? Yung Mayflower, yung mga Puritans na pumunta sa Amerika dahil they are excluded sa Church of England. Pinagbabawalan silang mag-preach, pinagbabawalan silang magsamba. So they are very intolerant. The Baptist is the most tolerant. So tolerance bale sa Christianity. Okay? So hindi sinasabi natin na ang Christianity as a whole is very tolerant. It exercises religion in society. Ibig sabihin, sa Christianity lang actually, na pwede kang mamuhay kahit anong relihiyon mo, kahit anong palagi sinasabi dun sa konstitusyon ng Amerika. Okay? At kahit sa atin na sa Pilipinas, I will defend your freedom to speak regardless kung yung sinasabi mo kontra sa akin. Pero I will defend that because that is your freedom. So hindi dahil na hindi ka Baptist or dahil hindi ka Christian, isipuwera ka na sa society. Yun yung sinasabi nila, that is not true. That is not true. So in the name of Christ, there are a lot of intolerant, but as in general, Christianity is a tolerant religion. The teachings of the Bible, you will find na they allow other religions, they allow other faiths hindi tayo hindi tayo naniniwala sa cross and sword or hindi tayo naniniwala sa Muslim na cross, the sword bali. Pagka hindi ka niwala, patay ka. Yung ganyang sistema. Hindi ganun yung Christianity. Walang pilitan sa Christianity. Dahil ang Christianity, ang pagiging Kristiyano ay sa pamamaraan ng pananampalataya, hindi pilitan. Baptist has been the utmost defenders of religious liberty. Yun yung masasabi natin na specialty ng mga Baptist. Alam mo, nung time ng independence ng Amerikano, okay, lahat ng mga konstitusyon na kukopyahin nila from Europe, especially ang konstitusyon ng UK, ng England, palagi nandun yung state religion. Nakalagay doon ng state religion na allow bale is, say for example, yung state religion nila doon? Church of England. Okay? So Church of England with king as the head. So ganung ang Baptist hindi. So nung ginawa yung konstitusyon, actually most of those na nag-frame ng konstitusyon gusto nila Baptist. Na ang state religion is Baptist. Kasi Baptist yung dumami during the time at very neutral. Pero Baptist, hindi nila. In fact, they were the one who pushed for Amendment number 1. Amendment number 1 is, yun yung sinasabi na no state religion. No state religion. Sa atin, pagdating natin sa Pilipinas, inilagay sa loob mismo ng konstitusyon. Sa konstitusyon ng Amerika, wala pa yan. They have to make amendments. And the first amendment they made is the one that we have in our
constitution in the Philippines. That no religion will be like owned by the state and will be financed by the state. Okay? Hindi gagastos, hindi magkakaroon ng budget para sa isang religion or sa isang denomination. Ganun ang punto doon. So, the point is, Christianity is tolerant. Hindi totoo na we are intolerant. Now, anong significance ng Solus Christus? The first one is that the authority is only Christ. And that is the uniqueness of the gospel proclamation. Si Kristo lamang. We only preach Christ and Christ alone. Wala nang iba. Wala nang iba. Ang pananampalataya ay kay Christ. Now, of course, maintindihan natin, ano naman yung Trinity? You don't need to understand the Trinity to believe in Christ. Hindi tayo dito, nasa sambahan ang salvation ay manampalataya ka sa Ama, Anak, Espiritu Santo, tapos i-explain ko sa iyo ng mga 1 taon yan. Okay? Para manampalataya ka. Hindi. Ang panampalataya ay kay Christ lang. Christ of the Gospels. Christ of the eyewitnesses. Pag nampalataya ka dyan, okay, ligtas ka na. Ganun lang kasimple yung kaligtasan ng tinuturo natin. 2 Corinthians 4:5, reading together, begin. For what we proclaim is not ourselves, but Jesus Christ as Lord, with ourselves as your servants for Jesus' sake. So, si Christ, Lord, yun lang yung natin. Okay, imperative, Christ-centeredness in Christian disposition in life. Ang pamumuhay natin nakasentro. Sabi natin kanina, presensya ng Diyos. Pero actually, yung presensya ng Diyos ay mas maintindihan natin sa presensya ni Christ sa buhay natin. Kasi si Christ, siya yung naging tao. Mas makarelate tayo kay Christ kasi si Christ, tao. And that is precisely why Jesus Christ came in the flesh, dwelt among us, the burden called among us, because He can, sabi nga, He can sympathize with us. Ganun kaganda yung ang picture na binibigay sa atin sa Gospels and sa Epistles. Philippians 1:1, reading, begin, for me to live is Christ, and to die is gain. So, ganun lang siya. Ang center ng pamumuhay natin, si Kristo lang. We do not deny the Holy Spirit, we do not deny the Father, but in terms of salvation, faith in Christ. Yun lang yun naman ng ating message. Now, memory verse natin is found in Philippians 3:8. Reading together, begin. Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of Christ our Lord. For His sake, I have suffered the loss of all things and count them as rubbish in order that I may gain Christ. So we hold fast to the central place of Christ in our life and also in our message. That is the message from Solus Christus, or Christ alone. 2-minute question. 2 minutes na lang. Gano'n na. Okay? Violent objection, sharing, ang experience nyo, si Brother Marlon siguro, ayan, mga experience nyo sa relationship nyo sa kay Christ, or paano nyo intindihan yung doktrina na to. Specifically, kung Roman Catholic kayo, na nakafocus kayo kay Mary, and then you understood na nung pinag-aralan yung Bible, puro naman pala Christ yun. Would you believe that na kaya ayaw nila magbasa ng Bible, pinagbabawalan silang magbasa ng Bible? Because when you read the Bible, you will find that Mary is nowhere in the Bible. Especially when you read the epistles. So wala naman dong walang pinag-usapang Mary. You have to go to extra biblical narratives, stories para magkaroon ka ng Mary. Punta ka kaya sa mga yung mga apparitions ni Mary. Ang dami-dami nun. Kaya yung yung Rosa Mystica na yan, apparition din yan. And we understand that Scripture warns us about apparitions because even the devil himself will show himself as the angel of light. So, ganun ang nangyari. That's why nag-proliferate yung sa Roman Catholic na mga apparitions, mga visions, bali.
Okay, question. 1 minute na lang. Wala na ito pala, Brother Tim. Questions, Brother John. Daming John dito. Kahit sino yan. To whom it may concern. Susunod, pagka meron tayo, sa sunod na Sunday school natin, magiging magiging Socratic. Socratic style na, question and answer na. So, hindi na lecture. Hindi na lecture. Oh, tinamaan mo naman ako, brother. Magsimula pa lang ako ng kulto, inaano mo na kagad eh. Mag-ano tayo sa question and answer na may right question, right answer. Hindi pwedeng basta tanong ng tanong. Kailangan i-frame na yung tamang tanong para may tamang sagot. Kasi pag nagtanong ka ng ibang bawal yun. Hindi pwedeng nagtatanong na hindi malalagyan ng tamang sagot. Dapat tamang tanong, tamang sagot. Ma'am Nems, napakalalim na iniisip mo. Nag-memorize ako ng verse. Minimemorize mo na itong pagka mangyayari dito, pagka nagkaroon na tayo ng division, talaga magme-memorize tayo. Pero siguro, ang gagawin ko, kung sa mature na Sunday school, pipili lang tayo ng isa o dalawang magre-recite. Hindi naman kailangan lahat. Kasi namamatanda yung iba. Tulad ko, may mga senior moments ako eh. So, mahina na talaga yung mga memories. Pero okay lang yan, mga bata, kayang-kaya yan. I was listening, Kuya, sa YouTube about Artist Proud. Sabi niya, to be fair naman sa mga Roman Catholics. The reason why, sabi niya, I was listening to him, nag-conduct siya ng parang lecture. To be fair sa Roman Catholic, sabi niya, the reason daw na hindi pinapabasa ng Roman Catholic ang mga tao ng Bible is to prevent yung interpretation of the Bible na baka iba mag-interpret kung ano-ano, and then it will come out floods and tons of maling interpretation. Sabi ni R.C. Sproul. But of course, we know that Martin Luther, of course, exposed the wrong teaching of Roman Catholic. But sabi niya, to be fair naman sa kanila, yun yung pinaka-reason daw why Roman Catholic prevented people to read the Bible. Ano yung ma-comment mo dyan, Kuya? So, bali yun, actually yun yung argument nila when you look at their apologetics. Pinagbabawal nila na magbasa kasi sabi nila, look at the Protestants. Kasi ang example nila, Protestants. They start reading the Bible, they start interpreting the Bible, and look at how many thousands of denominations they have right now. So, which is actually, kung pag-isipan mo, tama naman yung sinasabi niya. Kaya lang, ang mali nga lang doon is, pagbabasa mo ng Bible naman, with the Holy Spirit and with proper reading of Scripture, with, sabi nga palagi ni Tim, with literary, historical, grammatical approach of interpretation, ay hindi naman kayo lalayo. Ang kasi, there are layers ng Bible doctrines. Ang unang layer, yun yung pinag-aralan natin, yung Orthodox Christianity. So, ang unang natin, Orthodox Christianity is who God is. Sino ba yung Diyos? So, klaro tayo na ang Diyos ay, there are 3 persons in one Godhead. Number 2, about Jesus Christ. Sino yung Jesus Christ na yan? There are 2 natures in one person of Jesus Christ, God and man. Tapos, pagka yung Orthodox na yun, makikita natin sa Scripture, very clear yun, pupunta tayo sa evangelical doctrine. And that evangelical doctrine is paano naliligtas yung tao. And what we understand, very clear in Scripture,
Pag binasa mo yung scripture, hindi ka mawawala eh. That's why, majority naman ng mga denominations na hindi kulto, agrees na it is faith in Jesus Christ, the one that we are discussing right now. Yan naman eh, agreement naman eh. And so many other major things. Yung mga minor na pag-aaral, kailangan natin doon talaga ng proper na nagtuturo. Kasi kahit sino naman magdadampot ng Bible, babasahin isang text, proof texting lang, okay tamo. O ito yung sinasabi, yung Diyos ay namamalakpak, hindi may kamay. Yung mga ganung conclusion. So, in a way, ang sinasabi natin na why we study the Bible is that we believe in the perspicuity of Scripture. Ano yung perspicuity? Clarity. Bible is clear. Now, ang second layer ng statement na yan is, Bible is clear on the important matters. Okay? There are important matters, Bible is clear on that. Obscure matters, okay, may not be that important. We can disagree. Pwede tayong mag-disagree doon because they are not important matters. But we have to agree on the major and main matters of Scripture. That's why, ang sinasabi ni Spurgeon, na sabi niya, mas matalino ang isang farmer na nagbabasa ng Bible kaysa mga doktor ng mga kaparian na hindi nagbabasa ng Bible, na pinag-aralan na nila mga logic and reasoning. So, ganun kasimple. That's why wag tayong matakot na basta as long nagbabasa tayo ng Bible, kaya natin dapat magsagot ng mga major concerns ng Bible. Okay na, Pastor. Tim. At di ba ito rin yung nag-push kay Martin Luther for Reformation because of the Solos Christo. Right. Oh. So, itong 5 na to, yung pinakauna talaga is sola scriptura. Tapos ang sumunod yung sola fide. Tapos nag-follow na to kasi parang yung magkasunod-sunod. Kasi yung fide, kanino ka magkaroon ng faith? Hindi kay Christ. And Christ alone. Kasi sa kanila, if may faith sila kay Mary. So, hindi pwede, dapat kay Christ. So, magkasunod-sunod. So, itong 5 na sinasabi natin dito, these are 5, ang tawag natin, non-negotiables sa Reformation, bale. For you to be reformed, you have to accept the 5. Nothing less. Hindi pwede 4, hindi pwede 3. Kailangan kompleto siya. But yan sa amin nun, sa orientation naman sa amin nun, hindi na daw pwede, wag ka na daw magbasa ng Biblia kasi sabi, nabubuhay na daw tayo sa Biblia. Kumbaga, millennialism na sila. Ang Katoliko kasi, parang nire-realize nila yung sinasabi doon sa Revelation na sila yung holy nation doon. Sa Revelation din, may mga nakasuot na puti, yun yung mga pari. Tapos yung mga namamatay dahil nag-sacrifice sila, yun yung mga saints na nasa Revelation 6. So ang inaano nila, nabubuhay na tayo dun sa Revelation, tayo na yun. Hinihintay na lang natin pagbalik ni Kristo. Sabi niya, tanong ko dati, bakit yung mga practices natin ay hindi naman naayon sa Biblia? Sabi niya, Gary, huwag ka mag-alala kasi yung Biblia na, tayo rin ang gumagawa niyan. Yung binabasa ng mga protestante, tayo ang nagka-canonize na. Tayo ang naglagay ng chapters, tayo rin naglagay ng verses. Kung anong ginagawa natin sa Biblia, yun ang binabasa nila. Tayo ang representative ng Christianity sa mundo. Ayun ang sabi nila. Bakit di nyo sinusunod? Kayo may gawa, pero bakit di nyo sinunod? Bakit hindi nasusunod yung sa Biblia? Kasi ang sinusunod natin, tradition. Alam natin yung tradition kaysa sa mga Kristiyano o mga Protestante yun. Tayo kasi, yung Roman Catholic kasi natatag siya early century ng Christianity. So, nasa atin lahat ng ebidensya ng Christianity, ng
ng mga apostol. Nakatago dun sa Vatican archive nila. Okay. So, yun ang sabi nila. So, ang regard nung tradisyon sa kasi yun yung heart nung pag-aaral natin sa Sola Scriptura. Yun yung puso nun eh. Na scripture alone. Kasi ang ini-insist ka ng Roman Catholic na merong tradisyon. Sa atin naman, wala tayong problema sa tradition. We have our own traditions. Mga Baptist na yan, specifically fundamental at Reformed Baptist. Meron tayong mga tradition na part ng ating daily living. Okay, hindi tayo sa tradition. The Bible speaks of good traditions na dapat susundin natin. Pero among the tradition, ang palaging magiging tanong natin, is that consistent with the teaching of the Bible? Kung ang Bible nagsasabi na si Kristo lang, tapos ngayon ikaw magtuturo ka, hindi yan tama. Ang tradisyon namin, si Kristo plus Saints and Mary, ganon. So may plus ka ngayon. So sino ngayon ang ang problema is, sabi nga natin, there is negation, there is inclusivity, and there is exclusivity sa claim bali ng Scripture. So kailangan ang whatever traditions we have has to be consistent with the Bible. And yun yung natin sa Roman Catholic. Na kailangan kung ano may paniniwala. Kasi malapit sila eh. Malapit sila sa kung saan pa kaligtasan. Dahil they already have the Orthodox. They believe in the Trinity. They believe in the dual nature of Jesus Christ. So, maayos na yung it's only na faith lang ba or kailangan ng kabutihan. And that becomes a mess para sa Roman Catholic and everybody else. Kasi once magsimula ka na ng good works, wala na kwenta yung faith. It's all about good works na. Nagiging merit basis na siya. So, yun ang yun ang pinaka main concern natin sa Roman Catholic teaching. Thank you, Brother Gary. Yes. Parang nagulo nga lang lalo, Kuya Ben, nung nilagyan nila ng verses ng verses sa Bible. Kasi na-invent yung proof texting, kaya lalo nagkaroon ng iba't ibang interpretations eh. What is the need to you to put verses in the Bible? Okay, so nung sinulat ni na Stephanos, tsaka sino ba pangalan? Basta puro Robert yan eh. Dalawa. So, nauna, nilagyan ng chapter, tapos sumunod, nilagyan ng mga verses. Now, ang madami pa rin sa mga kilala ko tulad ng Bible Project, they don't want to refer to chapter in verse. Kasi pag binasa mo nga naman yung Bible, when you look at the New Testament, they will always say, this is what the Scripture says. This is what Isaiah, the prophet said. So ang reference nila palagi, the book of Isaiah or Jeremiah or Ezekiel. So ang importante dapat, binasa mo yung buo. Para malaman, matutukoy mo, doon, yung portion na yon, doon yun ang minimin niya. So, ibig sabihin, kailangan talagang napag-aralan, intindihan at binasa, at kung pwede pa, in memory, na may memorize mo yung buong libro. So, tama nga yung punto na dahil nga naman sa chapter and verse na to, ito ngayon yung naging problema ng proof texting. Of course, we have to understand also na during this time, habang nag-aaral sila, na nakikita nila yung need na madali ba mag-refer. So yun actually ang purpose kaya nagkaroon ng chapter and verse. Ang question lang naman inspired ba yung mga chapter and verse? Kasi mapapansin mo kung saan-saan lang napupunta yung chapter At ang problema sa chapter and verse, hindi tama ang location ng pag-divide. So kung minsan, tulad yan, example ko lang, Isaiah chapter 53. Pag binasa mo yung Isaiah 53, makikita mo na hindi doon nagsimula ang kwento nung suffering servant. Andun sa 52, sa gitna ng 52. So kung ako maglalagay ng chapter, dapat doon sa gitna ng 52, yung
hati. And so many other examples na gano'n nangyari. Much more yung verse. Talagang makikita mo, ang sabi nga nila, yung naglalagay ng verse doon, sumasakay daw sa kabayo, doon sa yung karetela, yung karwahe. So naglalagay kung paano tumalon yung mag-up, doon tatama yung number niya. Nag-up, doon na naman. Ayan, kaya pag nag-up, kaya madalas hindi tama yung paghahati-hati. Yung sense ba na bakit nagkaroon dito? At nagiging problema na pag nagbabasa tayo, especially, kaya nga as much as possible, I want to quote yung buong passage or buong paragraph. Kasi yung hati-hati, yung proof texting, ang lumalabas, iba yung meaning niya. Lumalabas na pag yun lang yung kinote mo, na wala yung meaning. Kasi ang meaning niya, dapat sa two previous verses pa dapat basahin mo para makuha mo kung ano ba ang ibig sabihin nun. So, ang example nun na, and God will provide all my needs. Yung ganong punto. Pero pag binasa mo pala dun sa dulo, na talagang wala na silang resources. Yun yung punto pala nun. Na sa kawalan ng resources, still we know that God will continue to provide our needs. So, mga ganong mga bagay na nagiging problema. That's why I would suggest to you, magbasa kayo, basahin niyo buo. Kaya ako pag nagbabasa ako ng Genesis, would you believe na I try to read Genesis again and again from chapter 1 hanggang chapter 50. And that is the only way ma-appreciate mo siya. Mga Judges, ang hirap nung kwento na yon. Pagka na-stuck ka dun sa chapter 17, matindi yung doon. Yung istorya doon hanggang sa 19. So, pag yun lang yung binasa mo, talagang mawawalan ka ng ganang magbasa ng Bible kasi pinaghahati-hati yung katawan pinagpapadala sa iba-ibang lugar sa tribe ng nire-rape, ginagang rape, yung mga ganong marami sa Bible mga to. So, until kung hindi mo siya nabasa na simulain pala nun, there is no king. Everybody does whatever they please. So, yun ang magiging sitwasyon kung there is anarchy. So, kung nabasa mo yun, hindi ka magugulat na the end of the story, gano'n na. Papatay na, halos na ubos patay yung tribe ng Benjamin. 400 na, 600 na lang yung natirang buhay na tao. Anyway, luto na yata. Okay? Luto na, di ba? So, close in prayer na tayo. Brother John.